Alright, good morning po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to. It's pag-usapan lang natin etong si unahin na natin etong si Buangzon mga kababayan. Si Buangzon. Ah, kasi galit na galit siya Galit na galit siya nung napabalita na tatakbong vice presidente etong si Sandro Marcos. Galit na galit siya mga kababayan. Ayan, tingnan niyo si galit na galit. Parang nga ganyan yung itsura niya ng nung nasa Rockwell nung pinagmumura niya yung isang abogada. Ha? Wala talagang walang, ewan ko, abogado ba to o palingkera. Mahilig pa magmura. Kasi sabihin niya hindi daw siya DDS. Yung katangian ng mga DDS nasa kanya. Tapos, i-deny niya pa na DDS siya. Nako, Buangzon. Nagdi-deny ka pa? Sabi ni ito mga kababayan ayon sa report. Another Marcos in 2028 for Vice President. Sabi ni Guanzon, walang gamot na umano ang kakapalan ng pagbumuka at pagiging greedy ng pamilya Marcos. Matapos mapag-alaman ni Atty. Rowena Guanzon na may isa na namang umanong Marcos ang tatakbo sa 2028 election at bilang presidente pa ng Pilipinas. Ito nga ay dahil kahit sa kawalan ng tiwala ng taong bayan kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. ngayon, dahil sa talamak na korupsyon at pagiging incompetent ito bilang Pangulo, ay ito. At parang hindi pa rin tinatabla ng hiya ang kanilang pamilya kasi nga nangangarap pa rin magkaposisyon sa 2028. Ayan po sabi ni Guanzon, para sa akin ano naman ang pakialam mo? Di ba? Lahat po ay merong karapatang tumakbo. Kung ikaw naman ay qualified base sa mga requirements ng COMELEC at ng batas, pwede kang tumakbo. Ikaw nga, tatakbo ka Diba? Tatakbo ka nga senador Pero yung ugali mo mas malala pa sa ugali ng palingkera Diba? Tapos, sabihin mo, makapala mo ka, greedy. Hindi. Wala kang pakialam. Trip-trip lang yan Walang basagan ng trip. Diba? Walang basagan ng trip. Kahit sino pwedeng tumakbo. Wala makakapigil. Dami nga dyan mga tumakbo, ba't hindi mo pinigilan dati? Yung mga nuwisan sa candidate. Ba't dati hindi mo pinigilan? Tapos ito mga qualified. Magagalit ka. At hindi naman ikaw ang magdidesisyon. Taong bayan ang magdidesisyon kung ipapanalo ba nila ang isang kandidato o hindi. Kagaya niyan. Kami mga botante. Mamimili kami kung sino gusto naming ipwesto. Hindi naman porke tumakbo si Sandro Marcos iboboto na namin. Di ba? Parang ikaw. Hindi porke tumakbo ka, boboto ka namin. Dahil malabo talagang iboto ka namin. Dahil nga, kung ganyan, wala ka pa sa pwesto, ugali mo, yung pinakita mo sa Rockwell, ganun na lang na magmura ka sa mga ordinaryong tao. Hindi, abogado pa pala yung pinagmumura mo, may mga pinag-aralan. Mas lalo na sa ordinaryong tao, mas lalo nga ginawa mong pulutan. Yung ugali mong pagiging matapobre. Hindi mas kawawa ang mga ordinaryong mga Pilipino. Di ba? Kung yung mga abogado nga may mga pinag-aralan pinagmumura mo mas lalo na kaming mga ordinaryong mga Pilipino. Kaya kung trip mo na tumakbo, di ba ala ka sa buhay mo? Nasa taong bayan yan kung iboboto namin yung mga gustong tumakbo o yung tumatakbong mga kandidato. O karapatan na ng kahit sino man ang tumakbo kung qualified ka Kung pasok ka sa requirements, wala kang magagawa. Di ba? Galit na galit Galit na galit ito si Rowena Buangzon Ayan. Katulad na ito. Etong kakamping at dilawan, magsasanib puwersa na. Laban kay Duterte. Kasi si Sara Duterte ngayon pa lang sinasabi na niya na siya itatakbo bilang presidente. Dinay pa.
Hindi, sinasabi niya, tatakbo siya mga kababayan. Eh ngayon pa nga lang, atat na atat ng gusto pumesto eh. Tapos sasabihin niya, wala daw siyang balak tumakbo bilang presidente sa 2028. Ako, kalokohan niya. Kalokohan na naman yung mga style yung mga Duterte. Kaya naman ito, kakamping at dilawan magsasanib puwersa na versus Duterte. Senator Risa Ontiveros, handa ng tapatan si VP Sara Duterte sa 2028. Ito si Risa Ontiveros, magaling to. Masipag pa. Risa Ontiveros, Leni Robredo. Papayag ba kayo mga kababayan? Risa Ontiveros, Leni Robredo. Risa Ontiveros for President, Leni Robredo for Vice President. Meron ding nababalita tayo. Si Leni Robredo for President, President Bongbong Marcos for Vice President. Ngayon, kung ito mangyayari, kung tatakbong Vice President si Sandro Marcos, na hindi pa tayo sure kung pwede kasi may age limit yan eh. Tingnan natin kung ano magiging kahinatnan. Pwede ba? Kung Vice President si Sandro Marcos, sino tatakbong President? Si Leni Robredo. O kaya naman, pwedeng tumakbong. Di mas lalo na magalit ito si Guanzon kung presidente tatakbuhan ni Sandro Marcos. Mas lalong naglulupasay sa galit itong si Guanzon. Vice President pa lang yan. Kung tumakbo siyang presidente, tapos Vice President si PBBM, di mas lalong umiyak siguro to si Guanzon. Di ba? Vice President pa lang ang tatakbo ni Sandro. Kung tumakbong presidente to, tapos Vice President si PBBM, di baka mas lalong magmura sa Rockwell itong si Guanzon. Di ba? Kanya-kanyang trip yan. Katulad na ito, Risa Ontiveros, Leni Robredo. Meron pang Leni Robredo, BBM. Leni Robredo, Bongbong Marcos. Leni Robredo, Sandro Marcos. Sandro Marcos, PBBM. Ang daming kombinasyon eh. Dito naman sa kampo ng mga didides, Sara Duterte, Robin Padilla. Sara Duterte, Marcoleta. So, kanya-kanyang trip yan, Guangzon. Wala kang magagawa. Ngayon, nasa taong bayan na yan kung sino ang ilalagay namin. Wala kang pakilos. Masyado ka namang nag-react agad eh. Talagang talagang bunganga nito, parang Armalite eh. Eto si Bongson. So wala kang karapatan na questionin kung tumakbo mga Vice President si Sandro Marcos. Ang questionin mo, sarili mo. Ikaw ba karapat dapat na tumakbo? Pwede naman, karapatan mo yan. Kaya lang, ewan ko lang kung iboboto ka ng taong bayan. Kasi ayaw namin nung katulad ng mga gano'n yung nagsisigaw sa Rockwell, nagbumura, minumura yung mga ordinaryong tao. At porke walang Rolex sa Gucci, mumurahin mo at wala kang karapatang ilaban ang kanilang karapatan dahil wala silang Gucci at wala silang Rolex. Walang hiya yan. Kapag ganyan, wala kang pag-apag-asa manalo. Kahit anong takbuhan mong posisyon, kahit mag-congressman nga, hindi ka manalo eh. Senator pa. Kapal ng face. At ito mga kababayan, pag-usapan na rin natin itong si Jose Claire Castro. So meron kinakalat itong mga didilis na madidisbar na di umano itong si Claire Castro. Bakit? Dahil nga daw dun sa biro niya tungkol kay Chucky. Kasi nga daw kinumpara niya yung mukha ni Chucky dun sa mukha ni Sara Duterte nung galit si Sara Duterte, kamukha daw. Etong si Chucky. So, ano raw yun? Meron daw legal na basehan para mademanda si Claire Castro at para ma-disbar. Ito, basahin natin dito. Ito mga kababayan, highlight ko lang para makita niyo yung binabasa natin. Akala ng marami simpleng asaran lang ang lahat, ang salitang Chucky na mauuwi sa tawanan. Pero biglang nag-iba ang ihip ng hangin ng binaligtad ni Jose Claire Castro ang usapan at itinuro kung sino raw ang tunay na may mas mabigat na pananagutang legal. Freedom of expression ba ito o malinaw na paglabag sa sinumpaang tungkulin ng isang abogado? Sa likod ng ingay, may mas malalim na tanong na dapat sagutin ng publiko.
Sino nga ba ang dapat managot? Ang babaw nyo naman. Ang babaw nyo naman kung kakasuhan nyo ng disbarment kay si Claire Castro dahil sa doon kay Chucky, doon sa pagbibiro kay Chucky. Ang babaw nyo naman. Ito nga si si Sara Duterte. Ang ginawa, abogado to, di ba? Ito nga, pinagbantaan pang gurgurin ang presidente, ang first lady at ang speaker of the house. Tapos, ang dami pang issue ng pagnanakaw. Hindi pagpapaliwanag kung saan napunta yung kanyang mga confidential funds. At ano pa, yung sinabi niya na kitang-kita sa social media na gusto niya sabi niya, gusto niya raw ganyanin yung ulo ng presidente. So sino ang may mas merong legal na pananagutan? Di ba? Dahil lang sa birong Chucky. Ipadidisbar ninyo ang Claire Castro. Mas malala pa nga yung inyong vice presidente. Kayong mga iyakin dyan. Wala na siguro kayong makitang mga ibang dahilan para makaganti kay Claire Castro kasi alam nyo mga kababayan, eto mga didilis, galit na galit kay Claire Castro yan eh. Kasi lagi silang supalpal eh. Every time na may tanong kay Claire Castro, may mga side comments si Claire Castro na talagang sapul na sapul itong mga Duterte. Lalong-lalo na itong si Sara Duterte. Kaya itong mga keyboard warriors ni Sara, yung keyboard warriors nila, mga DDS, talagang makagawa lang ng issue laban dito sa mga kumukontra sa kanilang idol kay Sara Duterte. Di ba? Kaya, didisbar. Ang babaw nyo naman. Dahil lang sa biro, ididisbar. Ewan ko kung pakinggan to ng korte. Di ba? Kaya yung mga naman, yung mga DDS, tuwan-tuwa, padidisbar na si Claire Castro. Aba, masaya kami niyan, yung mga DDS. Hindi ganun yun mga kababayan. Napakababaw namang dahilan yan. At siguro hindi naman pag-aaksaya ng panahon yan na kung sino man ang magsasampa ng disbarment case, hindi si Sara. Sa tingin ko, mga didilis to, yung mga trolls, yung mga trolls ang sakali man na magsasampa ng disbarment case. Kasi napakababaw eh. Mga lang to, umiipa lang, manggugulo lang. Ganun yung mga trabaho ng mga DDS, manggulo eh. Hindi na nakakatulong sa bansa, dagdag pa sa problema. So, kalokohan tong na to. Madidisbar daw si Claire Castro. Para na makay mga tanga. Napakababaw naman ng mga utak ninyo. So, ayan po mga kababayan, yung ating update. Malamang at sa malamang daw itong si Sandro Marcos ay tumakbong bilang Vice Presidente. At dahil dyan, galit na galit itong isang buwang. Galit na galit sa Marcos to eh. Sabi niya, hindi naman daw siya DDS. Pero anti-Marcos siya. So talagang bata pa siya, anti-Marcos na siya. Tapos, hindi naman daw siya DDS. Ano tawag sa'yo? Obvious naman, ugali mo. Pag ugali mo, ugaling DDS eh. At ito naman si Rizon Tiveros ay handa na raw tumakbo o tapatan si VP Sara Duterte sa 2028. Ang daming mga pwedeng tandem. Rizon Tiveros, Leni Robredo. May narinig tayo, Leni Robredo, PBBM. O mayroon ding Leni Robredo, Sandro Marcos. So marami mga kababayan na abangan tayo. At si Sara Duterte naman, Sara Duterte Robin Padilla, Sara Duterte Marcoleta, o Sara Duterte Cayetano. Ang dami mga kababayan. Kaya ikaw, Buwangson, wala kang karapatan na pigilan o magalit kung sino man ang gusto tumakbo as long na sila ay qualified at namit nila ang requirement sa batas upang tumakbo sa mga posisyon katulad ng presidente o vice-presidente. Ikaw nga, hindi namin kini-question eh. Nahayaan lang namin na tumakbo kayo kasi alam naman namin pagdating na eleksyon, nga ka. Dahil ang taong bayan ang pipili eh. Wala ka namang kaapil-apil sa taong bayan. At ito mga kababayan, si Claire Castro, madidisbar daw ayon sa mga DDS. Asa lang kayo. Hanggang pangarap na lang kayo. Malabo mangyari yan kasi napakababaw naman na dahilan para madisbar ito nga si Claire Castro. Mas malala pa nga itong si Sara Duterte. Diba? Kung ano na pinaggagawa nang banta ng buhay ng tao.
pupugutan daw ang presidente. Pagkatapos nun, ang daming issue ng korupsyon. Anong dapat madisbar? Hindi si Claire Castro? Ang tatanga nyo, mga DDS? Kahit kailan talaga, bubobo ninyo. Okay, so yun lang po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to. Sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless po.